Okay, magandang umaga kung anong oras man ito napapanood. Magandang araw sa inyo lahat. At pag-usapan natin yung maikling reaksyon sa opinion lang dito sa pagkapanalo ni um, dating Senadora Attorney Laila de Lima na napagbigyan ulit yung kanyang demurrer to evidence sa kanyang huling kaso ng illegal drugs. Ako naniniwala personally na harassment lang yung ginawang kaso niya na hindi naman totoo na kasangkot siya sa illegal na droga. Nakita niyo naman kay Senador Antonio Trillanes, no? Um, Pinapawalang bisa yung kanyang amnesty ng dating ginawag sa kanya ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Saka sa Rappler, nung ikinasa kanyang tax evasion, napawalang sala din siya doon. Si CEO ng Rappler na si Maria Ressa. Dito mapatunayan natin na may hangganan po ang lahat, no? In respect to dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ako'y naniniwala na ito'y harassment lang at hindi tama yung magkaso ng tao na marami naman talaga lumalabag ng batas niya na dapat yun ang kasuhan. Pero itong kritiko niyang kanyang inuna, yun ang kanyang pagkakamali, to be honest. Sa pagkakapanalo ni dating Senadora Attorney Laila de Lima, maraming gusto na maging senadora siya ulit kasi sinabi niya tuloy ang laban. May nagtanong na reporter sa kanya kahapon na ano ba, tatakbo ka bang senadora ulit? Sabi ni dating Senadora Laila de Lima ay hindi yun ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, tutulong siya sa ICC sa pag-prosecute o pagkalap pala ng ebidensya kung ano ng kanyang knowledge, kung ano man ang kanyang nalalaman tungkol sa kasong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Saan ba nagbunsod itong pagkaso kay Attorney Laila de Lima, dating senadora, tungkol sa illegal drug case? Matatanda na ito yung nagsimula dahil yung dating chairman pa siya ng Commission on Human Rights, nag-imbestiga siya sa allegedly war on drugs na allegedly kinasasangkutan ng dating Pangulong Duterte na mayor pa noon ng Davao City. So nagkasunod-sunod yan, sumunod si Maria Ressa ng Rappler, kinasuhan din si dating Senador Antonio Trillanes na kinasuhan din. So makikita nyo na talagang nag-focus lang sa talagang alam na mga kasong matatalo naman itong kasong to. Siguro alam naman ni dating Pangulong Duterte yan. Hindi siyang abogado at dating piskal sa Davao City at naging politician pa at naging mayor. Dito makikita natin na may hangganan po ang lahat. Hindi dapat tayo nagpa-power tripping. Serbisyo publiko dapat ang natupag natin at sana naman in respect to dating Pangulong Duterte, no? Dapat nag-focus siya dun sa talagang kalaban ng Estado, hindi yung kumukundina sa kanya sa tingin ng mga kumukundina sa kanya yung mali siya. Dapat ginamit niya para itama niya sa tingin ng kritiko niya yung pagkakamali. Malalaman mo naman yun eh. Kasi minsan yung pagkakamali natin mas nakikita ng ibang tao kumpara sa atin, minsan gano'n. So dito ang daming natalo ni dating Pangulong ng ikinasong ng dating administrasyong Duterte. Ang dami yun nang natalo rito. So, sa bandang huli, sabi ni dating Senadora Attorney Laila de Lima, mananagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun abangan po natin. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.